Magandang tanghali po sa inyong lahat. 12:07 today is May 22, 2025. 12:07 po ng tanghali. At ngayon po ay magkakasama tayo sapagkat kalalapag ko lamang ako nandito ngayon sa Davao. Kalalapag ko lamang straight from the airport at kanina pa doon sa NAIA ay napakarami na po nating mga nakakausap at nagkikwentuhan. Habang naghihintay po ng paglipad ng eroplano ay maraming mga malalaking balita ang naganap at pumutok at hindi lang tayo makareact. Sa eroplano, marami po mga Davaoenyo na nagbahagi ng kanilang pananaw, ng mga katanungan. Pero bago po yan, nais ko munang pasalamatan si Captain Francis Alipio, ang kapitan po ng aking sinakyang eroplano, ang Cebu Pacific Flight 5J963. Captain Francis Alipio, siya po yung kapitan ng aking sinakyan na commercial flight at ako po ay binigyan niya ng libreng kape habang kami po ay lumilipad from Manila to Davao. Captain Francis Alipio at ang buong crew ng 5J963, maraming salamat sa galante ninyong alok sa akin ng kape. Sensya na ko kayo mag-isa lang kasi ako rito Kaya inaayos natin lahat ng ating pahina. Meron na rin po tayo sa TikTok, live na rin po tayo. At yun nga ang mainit na pinag-uusapan ngayon ay yung pumutok na balita na hinihingi ng Executive Department ni Bongbong Marcos ang pagsusumiti ng courtesy resignation ng lahat ng kanyang gabinete. Kanya po ang ating title dito po sa ating pahinang Tinig Maisog, Cosmetic Change at Command Responsibility. Cosmetic change lamang po lahat ng ito sapagkat ang pinakamalayong maaabot ng paghingi niya ng courtesy resignation, pag-revamp o reshuffle o pagpalit-palit ng mga kanyang gabinete, yung mga sekretaryo, ang pinakamalayong maabot lamang po nito ay cosmetic change. Sapagkat ang problema talaga sagad to the bones, ika nga, it's to the core. The problem is not just the alter ego of the president. Many of them are hardworking, by the way. Many of them are really good people and they deserve to stay in their respective offices. Pero hindi lang naman kasi yung alter ego ng presidente ang problema Ang problema mismo, walang direksyon na tinatahak na tama ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So kahit po tayo magpalit-palit ng mga gabinete, nagmumula po lahat yan sa leader, yung liderato. Kaya po ito ay malinaw na pag-amin na talagang yung unang kalahating bahagi ng kanyang termino, the first 3 years of his 6-year term bilang Pangulo is a failure. At wala pong debate dyan. The fact that he asked for the courtesy resignation of all his cabinet secretaries, it's an open admission that he failed us, the Filipino people, who voted for him generously way back in 2022. Ito'y malaking pag-amin nang hindi siya umaamin. Ito ay pag-amin nang hindi siya nagsosorry na isang malaking failure, kapalpakan at talagang masama ang lagay ng ating bansa dahil failure yung Marcos administration sa kanilang unang kalahati, sa 3 years kalahati ng kanyang termino. And this what yung ating pong sinasabi nung tayo po ay nasa kasagsagan ng kampanya nung February, March, April, and May. Ito po yung sinasabi ko. Ang ating bansa ay nakatutok sa maling direksyon. Tinatahak ang maling direksyon at hindi natin maaasahan na tayo ay makarating sa ating tamang layunin o tamang aspirasyon o tamang destinasyon kung mali ang direksyon tinatahak ng Marcos administration. Now, cosmetic change at command responsibility. Yung nangyari pong paghingi
ni Bongbong Marcos ng courtesy resignation sa kanyang mga gabinete, marami po ang nakikiliti. Nakakakiliti naman talaga na mukhang may tila may gagawing pagbabago ang Marcos Jr. administration. Pwede pong makiliti, wag lang po kayong bibigay. Ano po ibig sabihin nun? Wag po tayong basta-basta maniniwala sapagkat yung paghingi po ng courtesy resignation, hiningi lamang. Antayin natin yung mga susunod na hakbang. Kung ito ba'y parang hakbang ng maisog na talagang babaguhin niya yung anyo ng kanyang gabinete o yung propaganda lamang. Iba ho kasi yung hiningi mo yung courtesy resignation mula sa iyong mga cabinet secretaries. Iba naman kung tatanggapin mo. At kung tatanggapin mo, iba rin kung sinong ipapalit mo. Baka higit na malala yung mga personalidad na papalit dito sa mga hininga niya ng courtesy resignation. So wala pa ho tayong napapala rito. Ito'y isang, sa ngayon, may tuturing ko. Personally, I speak for myself, na isang PR o propaganda stunt. Hingan mo ng courtesy resignation ang iyong gabinete, pero hindi naman nangangahulugan na tatanggapin niya. Hiningi niya, nagsumite. Tatanggapin ba niya? Papalitan ba niya? Sinong ipapalit niya? At pag napalitan na, halimbawa mapapalitan, saan tayo tutungo? 3 years from pagsimula ng kanyang second half ng kanyang termino sa July 1 of 2025. And again, cosmetic change lang po ito. Wala pong malalim na mapapala ang pagpalit ng gabinete. Bakit kanyo? 2 taon na lang ho, 2 budget cycle na lang ang dadaanan ni Bongbong Marcos. Yung budget for 2026 at yung budget for 2027. There is nothing much that he can do sa 2026 and 2027. Bakit? Yung 2028 to, yung incoming administration na po ang gagawa niyan, ang uhubog niyan, ang uuhulma niyan, ang magbibigay ng direksyon kung saan tayo patungo. Yung 2029 budget. So wala na kung gaano magagawa yan. Yung 2026 budget, bantayan natin. Baka naman yan siksik-liglig umaapaw at hitik sa AKAP at AYIX pa rin. Kagaya rin po ng ating sinabi, hindi po talaga viable yung AKAP at yung AYIX. Hindi po yan ang tugon sa masamang estado ng ating ekonomiya. Nararamdaman po ito ng negosyante, ng ordinaryong manggagawa, yung araw-araw na ating commuters, nararamdaman nila yung bigat ng buhay dahil nga bagsak ang ekonomiya. At yung sinasabi nating cosmetic change lang po ito. Itong paghingi ng courtesy resignation sa mga gabinete. At kung tatanggapin niya, wala ho masyadong magagawa, kagaya ng DOTR. Yung Department of Transportation and Rails, si Secretary Vince Dizon, he was off to a very good start. Ang problema lang ni Secretary Dizon, alam ko namang alam niya nung tinanggap niya yung hamon, wala pong pera yung DOTR eh. Binawasan nun ng 90 billion ni Bongbong Marcos for this year, 2025. So kaya ko sinasabing cosmetic change, kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema ikaw mismo. Nagpasa ka ng maanumalyang 2025 budget. Tinanggal mo yung mga program appropriations. Linipat mo sa unprogram appropriation. At yung pet bills, pet projects, yung AKAP, yung ayuda ng iyong mga aliado sa politika, yun ang ginawa mong program appropriation. So wala tayong aasahan for the remaining 6 months of the year. Wala po tayong aasahan dyan dahil wala nga pong budget. Ang binuhos lahat sa public works. Ang Department of Education, kinaltasan ng 31 billion ang education sector. So 30 billion binawas mo sa education sector. 91 billion pesos binawas mo sa DOTR. These are major defunding na naranasan ng education sector at ng Department of Transportation. Kaya nga po 'di ba na unsyami na yung biyaheng Bicol, naputol yung biyaheng Tutuban hanggang Calamba, apektado na rin. Yung Calamba patulak ng Bicol, wala po kasing tren. Binaklas po nila yung release
habang binabaklas yung riles, iniwan po yung mga bagon at lahat ng moving inventories at moving parts diyan sa Tutuban. Hindi po tatakbo yung tren ng walang riles. So naiwan po sila sa Tutuban at hindi po ito aabot ng Kalamba kung wala po yung riles. Yan po yung masakit na katotohanan and a very, very big challenge na kinakaharap po ni Secretary Vince Dizon. Masipag yung mama, masinop, at talaga namang nais to create and make a difference in his department and ultimately in the lives of ordinary Filipinos, lalo na tayong mga araw-araw na nasa kalsada, yung mga araw-araw na mananakay, subalit wala ho siyang magagawa sapagkat binawasan yung kanyang departamento ng 91 billion pesos. So, kahit palitan mo ng kalihim ang DOTR, wala hong magagawa iyan sapagkat wala pong pondo. Ganon din po yung Department of Education. And again, I say cosmetic sapagkat propaganda pa lang may tuturing ngayon ito eh. Humingi ka ng courtesy resignation, nagsusumite na isa-isa yung iyong gabinete pero walang katiyakan kung ito ba'y tatanggapin mo. At pag tatanggapin mo, wala rin katiyakan kung mabuti ba yung papalit mong gabinete doon sa lilisanin ng kung sino mang sekretaryo mo na magbibitiw na tatanggapin mo yung courtesy resignation. And again, kung gusto mo ng tulay na reforma, cosmetic change lamang po ito. Babalik tayo sa basic premise. Kung talagang gusto mong baguhin ang direksyon ng ating bansa, iuwi mo si Tatay Digong. Doon tayo magsisimula. Pati yung pagpapatawag na gusto raw niya ay unity, gusto raw niya ay peace, gusto raw ay reconciliation. Propaganda stunt lang din po ito. Saan ka makakakita na yung mismong commander-in-chief, yung chief executive, yung presidente ng Pilipinas, sinabi niya, nais niyang makipagkasundo, nais niyang makipagbati, nais niyang magkaroon ng reconciliation sa mga Duterte. Saan ka nakakita? Isang Yusek, pinasisinungalingan, yung mismong lumabas sa bibig ng kanyang principal. Yusek lang ito. Yusek lang ito. Iba yung sinasabi, pinasusungalingan niya yung kanyang presidente. Hindi raw po yun patukoy kay sa pamilya Duterte, yung tawag na kapayapaan, reconciliation at unity. Ito raw po ay directed sa Filipino people. Imagine, Yusek lang. Tila sinasabi niyang sinungaling yung kanyang presidente dahil ang talagang konteksto daw nung sinabi ni Bongbong Marcos ay reconciliation at kapayapaan addressed to all the Filipino people, hindi sa pamilya Duterte. Tama, Pilipino rin naman ho sila. Pero binabago niya yung konteksto at yung tema ng mismong naging pahayag ng kanyang Pangulo, na mismong doon sa pahina, social media page mismo ng kanyang Pangulo, i-broadcast diyan sa podcast na yan. So paano ka maniniwala? Ito'y patuloy na bahagi ng napakahaba at elaborate na script ng pambubudol. Ngayon, yung hingi ng peace, unity, and reconciliation, tama na yung landas na tinatahak niya nung simula nung 2021 at 2022. And I'm part of it. Remember, we were campaigning with the message of unity and continuity. Unity and continuity. Siya rin naman ang sumira doon. Kaya yung sinasabi na ayaw na niya ng kaaway, wala naman nakikipag-away sa kanya. Siya ang nang-away sa mga taong hindi niya dapat inaway. Siya yung nang-away at nanggipit at nanakit sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, nandyan. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ipinalibing yung kanyang ama. Walang Pangulo ang gustong magpalibing sa ama ni Bongbong Marcos diyan sa libingan ng mga bayani, si Pangulong Duterte. He gambled a huge part, a substantial part of his political capital nung kanyang pinayagang ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. diyan sa libingan ng mga bayani. Ano sinukli nung Bongbong Marcos? Nung anak, nung junior. Ipinakidnap.
si Pangulong Duterte. Ibinigay sa kamay ng banyaga, nandyan ngayon, nagdurusa dyan sa ICC. At pinagtatawanan pa nung empleyada ng PNG, yung Procter & Gamble. Ibang araw po natin tatalakayin yun at ating i-repost patuloy yung kanyang ginawang pangungutya kay Pangulong Duterte. Total, gusto naman niyang sumikat, pasisikatin natin siya sa maling paraan. Balit yun nga ho, balik tayo dito sa ating topic ngayong hapon, cosmetic change at command responsibility. Wala pong tunay na unity. Wala pong reconciliation, wala pong kapayapaan hanggat hindi mo inuwi si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Iuwi mo si Tatay Digong sa mga Pilipino. Siya'y kapwa natin Pilipino at naging dating Pangulo, nagsilbi ng marangal, nagsilbi ng tapat at pinaglaban ang kapakanan at seguridad ng ordinaryong Pilipino at ng ating bansa. Tatandaan ho ninyo, yung Marawi Siege, si Pangulong Duterte po ang tumapos nun. At kung naiba-iba ang Pangulo at mahina ang Pangulo, baka hanggang ngayon may Marawi Siege pa. Tanging si Pangulong Duterte lamang ho ang kayang humarap doon sa panahon ng pandemya at yung panahon ng Marawi Siege. Ano sinukli ni Bongbong Marcos? Ayan nga po, pinagkatraidoran, pinagkanulo, ibinigay sa kami ng banyaga. Tapos ngayon, hihingi ka ng peace, hihingi ka ng unity, hihingi ka ng reconciliation, uwi mo muna si Tatay Digong at siguro masusukat natin yung sinseridad mo kapag inuwi mo si Tatay Digong sa aming mga Pilipino. At yung paglihis po niya, may nag-notes po ako kanina sa aeroplano habang on flight po kami. Lipas na po kasi yung panahon that Bongbong Marcos will be able to carry out revolutionary steps, revolutionary changes, and revolutionary initiatives. Lipas na po yun. Dapat yan ay ginawa niya day one ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo. I tried when I was still the Executive Secretary, and for a while, we are winning doon sa direksyon na gusto namin. Ayusin pang higit ang ating gobyerno at pababain pa ang antas ng korupsyon. Yung korupsyon po hindi mawawala, mga kababayan, kahit sino pang presidente. At alam din po yan ni Pangulong Duterte, sinabi na rin po yan ni Pangulong Duterte. Ang dapat maging layunin lang po natin o aspirasyon. Kung halimbawa sa ngayon, 50-60% ang level ng korupsyon, mapababa lang natin ito ng 40 to 30%. Just imagine, napakalaking savings ng 30%. 30% of our money na tipid mo sa korupsyon, ibabalik mo sa kaban ng gobyerno, napakaraming school buildings po niyan. Napakaraming serbisyo pong may dadagdag niyan diyan sa ating PhilHealth na binigyang zero budget ni Bongbong Marcos ngayong 2025. So lipas na po yung panahon na pwede siyang mag-implement ng mga revolutionary ideas, revolutionary changes, revolutionary steps, reforms, and initiatives to better the lives and uplift the lives of ordinary Filipinos. Lipas na po yun. 3 taon ang sinayang ni Bongbong Marcos. At meron na lamang ho siya essentially 2 years, 2026 and 2027. Bakit kanyo? Pagdating po ng October 2027, October 2027, filing na naman po ng Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo. Hindi na po pinag-uusapan yung kasalukuyang Pangulo by then. Lame duck na po dapat yung nakaupong Pangulo. Ang problema ng kasalukuyang administrasyon, si Bongbong Marcos, maaga pong na lame duck ito. Ngayong simula ng second half ng kanyang termino, lame duck na po ito. All roads are now leading to Inday Sara, our Vice President. Bakit? Nakita naman natin yung naging resulta ng midterm election. So makikita natin dito na talagang higit na yung rejection ng taong bayan sa Marcos administration. And no wonder, kinakailangan niya ng propaganda or PR stunt. Paano po yung PR stunt ng Marcos administration? Hingin mo yung courtesy resignation ng lahat ng iyong cabinet secretaries. Yan po yung first step. Pero uulitin ko, maaari po kayong kiligin, wag lang po kayong bibigay. Kiligin lang kayo pero wag po kayong bibigay. Sapagkat it amounts to nothing. Wala pong kahulugan yung paghingi ng courtesy resignation. Wala pong meaning yun. Nagbibigay sila ng courtesy resignation, tingnan natin kung kani-kaninong courtesy resignation ang kanyang tatanggapin. At yung tatanggapan niya
ng courtesy resignation, tingnan natin sino ang kanyang ipapalit. Baka naman mas masahol doon sa nais niyang palitan. E di ganun din, mas malala ang problema. At ulit, sasabihin ko sa inyo, bukod sa cosmetic change lamang ang lahat ng ito ay malinaw na command responsibility. Kung sumablay ang administrasyon mo sa unang bahagi ng iyong termino, yung first 3 years, wala pong maaaring ibang sisihin kundi ang Pangulo, si Bongbong Marcos. Bakit? Nag-deviate po siya doon sa plataforma ng unity and continuity. Tinahak niya yung maling direksyon ng corruption at political persecution with impunity, hindi po with unity. Talagang tumodo sila sa corruption at political persecution with impunity. Huwag nating kalilimutan, humihingi ng kapayapaan daw, humihingi ng pagkakaisa, humihingi ng reconciliation. Huwag ninyong paglaruan ang kaso ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Huwag ninyong paglaruan. Hayaan ninyong gumulong ng patas yung hustisya sa kaso niya. Wala pong kaso si Pastor Quiboloy kagaya ng binibintang ninyo. Bakit hanggang ngayon ay hindi maaksyonan yung kanyang petition for bail? Nagkabuhol-buhol na po yung pagsisinungaling ng witness ng prosecution. Hanggang ngayon, hindi po maaksyonan yung kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. I know it's an equal and independent branch of government, yung judiciary. But ako naniniwala, magiging maisog yung presiding judge dyan at kanyang magbibigay pa siya ng ayon sa ebidensyang naisumiti o hindi naisumiti ng prosecution. At akin lagi nakakausap ang napakahusay na abogado ni Pastor Quiboloy, si Dean Bobet Torion, talagang walang maipakitang credible allegation, credible affidavit, credible evidence ang prosecution. Kanya, tingnan natin, humihingi ka ng peace, unity, reconciliation, marami po munang dadaan ng pagsubok para masukat natin yung sinseridad ni Bongbong Marcos. Kung dapat bang pansinin at bigyang pagpapahalaga itong hinihingi niyang courtesy resignation na sabi ko po dito sa aking pahinang Tinig Maisog, cosmetic change lamang po iyan. Sapagkat yung unity, peace and reconciliation, it's a two-way street. Hindi yan pagka hiningi mo, ibibigay sa iyo at agad-agad makukuha mo. Kailangan din maipakita mo, pag humihingi ka ng unity, reconciliation at peace, maipakita mo yung sinseridad mo. Meron ka ba nun? Balik mo si Tatay Digong. Baka sakali, pahiramin ka ng sambayan ng Pilipino ng tiwala. Huwag ninyong paglaruan at babuyin ang legal na proseso sa kaso ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Hayaan ninyong gumulong ng patas ang gulong ng hustisya at siya'y mabigyan ng piyansa sapagkat wala naman talagang kaso si Pastor Apollo Quiboloy. Ito ho yung mga pwede nating gawing panukat pagdating sa sinseridad ng pahayag ni Bongbong Marcos na nais na niya ng pagkakaisa, kapayapaan at reconciliation. And of course, ibalik mo si Tatay Digong sa aming mga Pilipino. Pangapat, meron na nga lang hong limitadong budget cycle ang Marcos administration. Yung 2026, tingnan mo natin, paano ka magkakaroon ng another budget process nang nakabinbin pa ho yung ating demanda to declare the 2025 national budget unconstitutional. Huwag nating kalilimutan yun. Nakialam sila Marami pong makakating kamay sa Malacanang ang nakialam dito sa 2025 budget. Saan kayo nakakita? Blanco yung Bicameral Conference Committee report, 28 line items blanco. Pagdating sa Malacanang, masusi raw nilang pinag-aaralan na wala lahat ng blanco. Tanong, sino ang nagpuna? Sino ang nagpuno ng mga blanco? Ang legislative branch ba o ang executive? Kung legislative department, sino sa kanila? Sapagkat hindi po ibinalik yan sa mga mambabatas. Meron pong grupo na makakatiang kamay na linagyan ng halaga yung mga blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Ngayon,
tila nadulas na naman at talaga ang pagsisinungaling ay mahuhuli mo sa bibig mismo ng tao, nagpahayag ang Malacanang na sinabi daw ni Bongbong Marcos na nais niyang umupo at maging aktibo sa Bicameral Conference Committee na gagawin dito sa 2020 for the 2026 national budget. Naiintindihan kaya ng Malacanang yung sinasabi nila? Ang Pangulo ng Pilipinas magiging bahagi ng Bicameral Conference Committee. Alam ba ninyo yung ibig sabihin ng separation of powers among co-equal branches of government? Ang Bicameral Conference Committee, meron pong pulutong na nanggagaling sa Senado, may pulutong na nanggagaling sa House of Representatives. Ito po ay purely, exclusively a legislative department affairs. Ito po ito, yung pagbabalangkas nila ron, sabihin mo ng horse trading, pagpapalit ng amount, ito po ay event o affair exclusively for the members of the House of Representatives and the Senate. Anong sinasabi ng Malacanang through the DBM Secretary na gustong mag-hands-on ni Bongbong Marcos sa Bicameral Conference Committee deliberation? Bawal po iyon. Yan ay panghihimasok sa isang independent and co-equal branch of government. Wala pong pakialam ang executive department doon. At hindi po siya dapat umupo doon sa Bicameral Conference Committee report. Kanya tama yung yung naging topic ko kahapon ng third floor studio na seemingly meron tayong on-the-job training na presidente. Pagkatapos ng pahayag na yan, naglabas naman ngayon asking for the courtesy resignation of all the members of his cabinet. Hindi po magagamot ng courtesy resignation ang incompetence na nararamdaman ng Pilipino at nasaksiyan ng Pilipino sa loob ng unang 3 taon ng iyong administrasyon. Kahit sino po ang ilagay mo riyan, kung walang malinaw na roadmap, saan ba tayo papunta? For the remainder of your 3-year term, wala na po tayong 3 taon, For the remainder of your 6-year term, yung 3 taon, wala na po tayong patutunguhang malinaw. Kaya lagi kong sinasabi sa ating title po ngayon, cosmetic change at command responsibility lang yan. Kaya ko po sinasabi, balik tanaw po tayo, makwento ko lang sa inyo. Nung kami po ay nanalo sa tulong ninyo noong 2022, sinabi ko sa kanya, ay i-share ko lang sa kanya. Kako kinakailangan, from day 1, legacy building na agad tayo. Dahil maaga kang malilame duck. Sabi niya sa akin, anong maaga malilame duck? Ang lame duck, sabi niya, Vic, on the 5th year of our 5th year ng ating administrasyon, palabas into our 6 years. Kako, tama. Pero ang ibig kong sabihin, Mr. President, kako, on the 3rd year after the midterm, lame duck ka na in a sense na all roads will lead to Vice President Inday Sara Duterte. Bakit kanyo? Mas malaki ho yung boto ni Vice President Inday Sara Duterte kesa kay Bongbong Marcos. At pagkatapos ng midterm, normal po sa lahat ng nakapaloob sa political structure, appointed man sila or elected, magpapacheck po yan unahan diyan sa putative or incoming or perceived or yung perceived incoming president. And ang usapan po namin ay noong 2022. Wala namang iba na perceived incoming president after 6 years. Way back in 2022, kung hindi si Vice President Inday Sara Duterte. Bakit kanyo? Meron pong 32 million votes yan in her belt. Ngayon, nakakatatlong taon na, kalahati na yung kanilang termino. Sino ho ang perceived incoming president? Walang iba pa rin, kundi si Vice President Inday Sara Duterte. Kanya nga po, yung alok na unity, peace at reconciliation, pambubudol po iyan. Tuloy po yung impeachment Dahil gusto nila to frustrate the will of the majority of the people, kanila pong pipiliting patirin, tisurin si Vice President Inday Sara Duterte on mere technicality with the use of, unlawful use of the process of impeachment. Alam naman natin yan na kaya lang naman nila ginagawa yan, hindi nila kayang talunin sa isang halalan, sa isang malaya at totoong eleksyon. George Garcia,
sa totoong eleksyon, wala hong tatalo kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang katotohanan. Kanya hindi po totoo yung sinasabing gusto'y makipagbati, gusto'y kapayapaan, gusto'y pagkakaisa. Withdrawin ninyo yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Waste of taxpayers' money yan. Waste of taxpayers' money. Wala na pong pera ang Pilipino. Lubog po tayo sa utang. Ang daming proyekto na tinanggalan ng pondo ni Bongbong Marcos, yung DOTR, yung education sector, yung pension for military and other uniformed personnel, pinagbabawasan po yan eh. 80 billion yung pension for military and uniformed personnel. 90 billion sa DOTR. 31 billion doon po sa education sector. At 100% tinanggal sa PhilHealth. Tapos itutuloy mo yung impeachment. Ngayon, ang drama mo, nag-aalok ka ng kapayapaan, ng pagkakaisa, ng reconciliation. Pambubudol po yun. Kaya gagaya po nung sinabi ko kanina, yung mga propaganda stunt at nagiging pahayag ng Malacanang, maaari po kayong makiliti kung gusto nyo makiliti. Itong seemingly revamp ng gabinete, na hiningi yung courtesy resignation ng mga gabinete, maaari po kayong makiliti. Huwag lang po kayong bibigay. Huwag po kayong bibigay. Pakiliti lang kayo. Pero wag po kayong bibigay sapagkat wala pong meaning yan. Wala pong meaning yan. Maging marahan kayo, maging mahinahon kayo, isipin ninyong mabuti. Ano na ba nangyari nung sinabi niya na hinihingi niya yung courtesy resignation ng kanyang mga gabinete? Wala. Hiningi lang niya. At yung pag-amin niya na talagang he failed the Filipino people. O tama yun. Pero command responsibility po yun. Ang pinag-resign mo, yung alter ego mo, ang may diferensya ikaw eh. Pinasa mo yung illegal, unconstitutional, invalid, unlawful, immoral 2025 national budget. Pinayagan mo na higit na malaki yung budgetary allocation for Department of Public Works and Highways. Paglabag yan sa ating saligang batas, Article 14, Section 5. Article 14, Section 5. Malinaw po dyan na yung education sector ang dapat pinakamalaking budgetary allocation and priority ng pamahalaan. Hindi po binigay ni Bongbong Marcos yan. Binigay po niya sa DPWH. Tapos, masaklap, binawasan pa ng 31 billion pesos ang education sector. So hindi po totoo yun eh. Yung kanyang alok na kapayapaan, pagkakaisa at yung reconciliation. Iuwi mo si Tatay Digong, number 1. Number 2, pakawalan mo. Huwag niyong pakialaman, hayaan niyo makapagpiyansa ng tama si Pastor Apollo Kibuloy. Wala namang kaso yung tao. Pangatlo, itigil mo yung political persecution, yung pahiring-hiring sa Kongreso sa mga vloggers at sinusupil yung kanilang karapatang malayang makapagpahayag at yung sa hakbang ng maisog, sino makakalimot niyan? Bawal ang mag-rally ng payapa. Kailan pa? Marsalo ba tayo ngayon? Tapos ngayong naiipit, talo yung iyong, they suffered a real debacle ngayong midterm election, sasabihin mo, magkaisa tayo, kapayapaan, reconciliation, unity, ay wag po tayo maniwala ron. At of course, ipakita mo na pwede kang pagkatiwalaan, i-withdraw yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At kung meron man dapat mag-resign, hingin mo rin yung resignation ng, sabagay hindi na kailangan, matatapos na po yung 19th Congress. Tingnan natin kung sino yung magiging bagong pamunuan ng 20th Congress, specifically pagdating po sa House of Representatives. Pag-usapan natin yan. Kung talagang sincero si Bongbong Marcos at hindi lamang ito cosmetic change, dapat ipakita niya, ilipat niya yung kanyang tiwala at kumpiyansa sa ibang tao pagdating sa usapin ng liderato ng House of Representatives. Kung talagang sincero siya sa kanyang panawagan na magkaisa tayo para sa bansa, alam ninyo, Ginoong Pangulo, lahat ng Pilipino gustong umasenso ang Pilipinas. Nakakalungkot, after 3 years, mukhang ngayon mo lang na-realize at ikaw yung huling naka-realize na ito ang gusto ng mamamayang Pilipino. Pagkatapos niyong maglaro ng 3 taon, sasabihin mo nagsalita na ang mamamayang Pilipino, pagod na sa politika. Pagod na talaga sa politika, kaya nga ang tema natin ng 2021-2022, di ba?
unity at continuity. At tinanggap naman ng tao yung messaging na yan kasi ayaw nga nila ng politika coming from, lagay lang natin sa tamang konteksto, coming from a pandemic economy. Pandemya pa po nun eh. Ang gusto ng tao, negosyo, trabaho, hanap buhay, at makaahon tayo doon sa dilubyong dulot ng pandemya. Hindi lang naman Pilipinas, kundi buong mundo. Kanya, yinapos, yinakap, hinawakan, pinaniwalaan yung mensahe ng unity at continuity. Anong nangyari nung naupo na? Unang 3 buwan lamang, pagkatapos nun, anong landas ang tinahak? Corruption and political persecution with impunity. Now, sasabihin ninyo, pahingi naman ng unity, pahingi naman ng kapayapaan, pahingi naman ng reconciliation. Ilipat sana ni Bongbong Marcos yung kanyang trust and confidence sa ibang tao pagdating sa usapin ng liderato ng House of Representatives. Yun ang nagpahamak sa kanya eh. At hindi ko rin makalimutan, nung kami magkasama pa, ang sabi ko sa kanya noon, alam mo, boss pa tawag ko sa kanya noon eh, alam mo, boss Kako, nag-intay ka ng 35 taon sa golden opportunity and golden chance na ito. Chance for redemption. 35 years. Ikaw yung pinakamumuhiang political name, political family, and political personality sa Pilipinas. Nag-intay ka ng 35 years. You've endured all the nasty things, true, semi-true, untrue na ibinintang sa iyo at sa iyong pamilya. Ininda mo yan. Pero nagtsaga ka, nagpasensya ka, after 35 years naging Pangulo ka. Di ko makalimutan ang sabi ko sa kanya noon. Wag na wag mong hayaang merong umangkas dito sa iyong matyagang pag-iintay na maging Pangulo ka ng Pilipinas. Legacy building tayo from day 1 up to the very last day, last minute of the last day in office mo pagdating ng 2028. Yung mga nais maging Pangulo pagkatapos mo, hayaan mo sila magdildil ng asin kagaya ng pagdidildil mo ng asin sa loob ng 35 years. Let them chart their own political destiny. Huwag mo nang ipigibak yung mga yan sa'yo. Ang gawin mo, maglingkod tayo ng maayos sa mga Pilipino. Ang nangyari ho, hindi lang niya pinigibak, pina-hijack niya yung kanyang presidency. At sa pag-hijack ng presidency niya, pinakidnap din si Pangulong Duterte. At yan ngayon nariyaan sa dahig. Nagdurusa dahil lamang sa pagmamahal niya sa Pilipino, linabanan ng illegal na droga. Kaya nasaan yung sinseridad na unity, reconciliation, peace, pagkakaisa, nasaan? At wala nga pong epekto itong panawagan niya sa kanyang mga gabinete, yung paghingi niya ng courtesy resignation. Uulitin ko, wala pong kahulugan yan. PR stunt lamang po yan. Propaganda stunt lamang po yan meant to shore up yung kanyang pasadsad ng pasadsad na approval, trust, and acceptance rating. Yan lang po ang tanging layunin yan.